I want baby kisses. Come be my pillow. You miss my body. Smoke then Yan ang ilan sa mga nakakalokang private messages ni Maris Racal. And guess what? Ang mga messages na ito ni Maris ay sinend niya sa kanyang on-screen love team na si Anthony Jennings, na that time, my girlfriend. Sa kaparehong panahon na yon, kakabreak lang din ni Maris Racal sa kanyang longtime boyfriend in 5 years na si Rico Blanco. Ang nagsiwalat ng nakakalokang revelation na ito, si Jam Villanueva, ang girlfriend ni Anthony Jennings. Nako, kumapit ka. Dahil ito ang buong kwento ng pinakamainit na issue ngayon, the Maris Racal and Anthony Jennings cheating issue. Nitong July lang, malungkot na ibinalita ni Maris Racal na hiwalay na sila ng kanyang longtime boyfriend of 5 years na si Rico Blanco. Ang dahilan daw ay quote, Anthony is out of the picture. It's mainly me and Rico. Mainly me. I'm the issue. Si Anthony Jennings ang on-screen love team ni Maris kung saan nakapareha niya ito sa series na Can't Buy Me Love. Marami ang kinilig sa kanilang chemistry on-screen. Dahil dyan, nasundan pa ito ng another big break dahil magtatambal sila sa big comeback movie ni Vice Ganda na And the Breadwinner Is ngayong MMFF this December. Ngunit bago pa man maipalabas ang pelikula, may bumagsak na pasabog ang ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva. Ayon kay Jam, when Maris came into the picture, I was genuinely happy for you both. I even choose to be supportive despite the red flags I couldn't ignore. But betrayal like this cuts deep. Kasabay ng post niya ito, nag-post si Jam sa kanyang Instagram stories ng napakaraming screenshots ng private conversation ni Maris Racal at Anthony Jennings. Dito mababasa ang mga flirty messages ng dalawa gaya ng I want baby kisses. Come be my pillow. You miss my body. Smoke. Ayon sa kanya, nagsimula ang relasyon ng dalawang aktor bago pa ang isang brand event kung saan pareho silang ipinakilala bilang mga ambassadors nito. Sa mga screenshot na may petsang July 28, makikitang tinatanong ni Maris si Anthony kung maaari nilang i-delete ang kanilang conversation. Sabay dagdag pa na balang araw daw ay hindi na nila kailangang gawin yon. Sinabi din ni Jam Villanueva na sa parehong gabi din, ipinaliwanag ni Jennings sa kanya na ang pagiging close nila ni Racal ay for work only. Tapos ang madalas pang rason ni Jennings, method acting daw ito. Sa mga hindi nakakaalam dyan, yung method acting, ito yung ginagawang exercises ng mga aktor kung saan isinasabuhay nila yung kanilang mga roles sa totoong buhay. Sa parehong Instagram story din, ipinaliwanag ni Jam ang context sa likod ng messages ni Maris Racal na nagsasabing that was so hot. Ayon sa kanya, inamin sa kanya ni Jennings na naghalikan daw sila ni Maris sa banyo. Nakakaloka, no? At nang kinonfront daw ni Jam Villanueva ito tungkol dito, sinabi lang daw nito na ayaw niyang maramdaman ni Maris Racal na hindi niya gusto ito dahil may trabaho sila kinabukasan. Isinare din ni Jam ang isang compilation ng mga mapangahas na text messages na ipinadala ng dalawang aktor sa isa't isa. Sinabi niyang naganap ang mga conversation na ito noong last week of July habang sila ay nagsushooting ng pelikulang pareho nilang pinagbibidahan. Gabi na nang sumabog ang balitang ito at hindi nito pinatulog yung napakaraming netizens. Samot-saring mga reaksyon pero karamihan nagulat at na-disappoint kay Maris Racal. Ang sabi ng isa, you know when you're rooting for someone like Maris Racal na magkaroon ng big break sa showbiz kasi parang deserve naman niya. Tapos na-disappoint niya tayong lahat ngayon. Sayang kasi ang funny niya pa naman and all. Sobrang sayang. Meron din namang nagsasabi na bakit ang hate ay mostly kay Maris Racal lamang. Dahil equally accountable naman din daw sila ni Anthony Jennings. O wag lang si Maris ang sisihin. Remember, Anthony Jennings used method acting as an excuse to cheat. Disgusting people. Samantala, ang iba naman ay ito ang sentimiento. Sara Duterte nung nakita nung naipasa na kay Maris Racal ang atensyon ng sambayanan. Grabe nga tong issue na to, no? Ikaw, anong tingin mo sa controversy na ito? Ang sa akin lang, bakit kaya tayong mga Pinoy, sobrang big deal sa atin ang pag-cheat ng isang celebrity. Pero kapag politiko na ang nag-cheat sa taong bayan, ibinoboto pa natin. Ay, naku. Aaminin ko, sa araw-araw na pagtatrabaho namin, nahulog din yung loob ko. He would be very sweet to me. He would be such a gentleman to me. He would say things to me. He would tease me on the set in front of other people. He would tell all the people who were close to me that he was single. So, I was confident to act a certain way around him on the set. Because in the eyes of the people there, we were both single. Araw-araw kami nagtatrabaho. And September came. We went to Italy for our shoot sa teleserye namin na Incognito. And doon nag-start na naging deep yung pagkakilala namin sa isa't isa. I really fell